Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga sikreto na pwede natin gawin para mabait yung amo natin sa unang araw ng pagdating natin sa bahay. So may mga pamahiin every one of us. So lalo pag mga Bisaya, may mga pamahiin yan. May isang babae na nagsabi na yung pamahiin niya is pagdating niya, magpagpag siya ng 3 beses ng ano niya, sapatos niya, and then katukin yung pinto ng 3 beses. So dapat mahina lang syempre kasi kasama mo naman yung amo mo nun pagdating, and then ikaw yung magsasara ng pinto and pwede kang bumulong, ganyan, bumulong daw para daw mabait yung amo mo. Ako sa sarili ko, ito yung ginawa ko kasi nga sinabi ng mama ko sa akin, 17 years old pa lang ako, pagpunta ko ng Manila. Kasi syempre, homesick, ganun. Unang beses na mawalay ka sa pamilya. Sabi ng mama ko, yung lupa namin sa probinsya is dalhin ko. And then, pagdating ko talaga doon sa pupuntahan ko is ilagay ko siya sa labas ng pinto. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng buhangin kasi sa namin, hometown namin, kung saan ako nakatira at nagtatrabaho noon. Bago ako pumunta ng Manila is doon ako nakatira. So kumuha ako doon sa dinadaanan namin ng buhangin. So binitbit ko, nilagay ko sa plastic. Pagdating ko sa Manila, binuhos ko siya sa may pintuan namin. So totoo yan guys, umabot ako ng 2 taon mahigit sa unang beses na napalayo ako sa pamilya ko. 2 taon ako mahigit. Hindi ako nakaramdam ng homesick or kahit na napapagod ako, ganyan, pero hindi ko naisipang umuwi. Dito sa amo ko, ang ginawa ko is may dala din ako na lupa, galing din sa probinsya kasi umuwi muna ako sa amin bago ako pumunta dito. So galing doon, and then nilagay ko siya sa may konti lang yung dala ko kasi naman dito, nilagay ko siya doon palihim sa may labas ng pintuan. So yung amo ko is nakatalikod, and then yun nga, nagpagpag din ako, pamahiin din kasi namin yan, nagpagpag din ako, and then nagpray ako na sana pagdating ko talaga, yun agad yung nasa isip ko, sana mabait yung amo ko. And then ako din nagsara ng pinto kasi ako yung nahuli, pero may pamahiin pa din ako na aside from that. So meron akong may dala akong bato. So nilagay ko siya sa bag ko and binpit ko siya dito. Kaya yung amo ko, nung nakita niya sa may altar yung bato, sabi niya sa akin, "Sa'yo ba yan?" Hindi niya tinapon. Tapos sabi ko, "Hindi, nakita ko na yan nung bago ako dito, pero akin talaga yun guys." And then sabi niya, itapon ko daw. So tinapon ko, pero hindi ko kinuha ko pa din yun, nilagay ko sa may bulsa ng sa may bag ko. So yung mga pamahiin na ganyan is ilan lang yan sa mga pamahiin, pero nasa tao, nasa amo, nasa ugali, kung paano mo paano kanila magustuhan, and paano nga ba na unang pa lang is na kaagad. Nandun pa din tayo sa adjustment period. Lalo ako guys, marami kaming pinagdaanan ng amo ko. Nandun yung pinapahirapan niya ako. Hindi naman halata kasi lahat ng trabaho sa Pinas is iniisip ko na bayad ako, kaya kahit anong ipagawa sa akin, okay lang. Ganun yung rule ko sa Pinas. Kaya kahit na ahead yung posisyon ko is hardworking pa rin ako. Kaya pagdating dito, kahit na pinapahirapan niya ako, kahit na alam mo yung ang dami niyang pinapahugasan, ang dami ko parating hugasan sa gabi, pero ngayon hindi na siya ganun. Nalaman ko na ngayon na tumagal na ako magdadalawang isang taon at 2 buwan. So nalaman ko na yung mga pinapakita niya para sa akin nung bago ako is kabaliktaran pala ng ugali niya ngayon. So nung bago ako, pinapahirapan niya ako sa mga gawaing bahay. Alam mo yung yung mga, pero hindi ko tinitake yun na parang masama kasi hindi ko alam na na ganun pala. Ang ginagawa niya is dinadamihan niya yung pahuhugasan sa akin. Alam mo yung itlog, iba-ibang style niya lutuin, kaya iba't ibang mga kawali yung hinuhugasan ko. So marami pa, kahit na maghugas lang ng prutas, ilagay niya pa doon sa machine, and ang machine, hugasan ko pa yun isa-isa. So ganun siya kalala nung bago.
Pero ngayon guys, hindi na siya ganun. Kanina nga nagulat ako, birthday kasi ng bata. So, umaga pa, alas 8, kaka-alas 8 lang talaga gumising na yung bata. And then, sabi ko, nagising ka na. Sabi niya, birthday ko ngayon, Jen. Sabi niya ganun. Eh, di, hindi na ako nagalit kasi yun yung bunga niya. Sabi ko, happy birthday. Tapos ayun, maya-maya lumabas yung nanay, kasama yung tatay. So, nagising din sila kasi lumabas na yung bata. And then, ayun, niyakap nila yung bata. Hindi kasi uso dito sa kanila yung hinahalikan yung bata parati. Hindi ganun. Hindi sila showy. So, sa atin sa Pinas na, parang kada minuto, ilang minutes lang nagkikis na naman tayo, lalo pag natutuwa tayo. Dito sa kanila hindi. So, kinis nila yung bata and sinabihan nila ng happy birthday. Tapos yun, umalis na ako and sila doon sa may mesa kumain-kain. And then pagkatapos nag-asikaso sila ng mukha nila, binasahan ko uli yung bata ng mga libro kasi nga bumalik sila sa loob, nag-ayos sila kasi magpi-picture taking. So ayun, pinicturean ko sila kanina doon sa decoration nila sa labas. And then umalis sila, sabi nila sa akin, pibili lang sila ng cake sa labas. So naglinis agad ako ng kwarto nila and then ng CR. So pagdating nila, naglilinis ako ng CR. Tapos ayun, kumain kami ng cake. Ayan. So, maliit na cake lang. Alam mo yung ganito lang siya kaliit. Ganito lang. So, kinain namin. Hinati yun sa 4. So, ang sarap niya. Kinain namin. And then, pagkatapos nagluto lang ng noodles, ganun mag-celebrate sila dito ng birthday. Nagluto lang ng noodles, na yung instant noodles. Tapos, nilagyan lang ng chicken wings na binake ko. And then, in-steam ko na mais. And then, itlog. Tapos, noodles. Yun lang. So, yun lang yung tanghalian nila. And yun na din yung pagkain ko. Wala nga akong kain ng kanin ngayong araw. Nakakasad. Taba na ako, guys. Ayan. So, pagkatas nun, nagbanding-banding na dito sa bahay. Tapos, naligo sila sa pool. Tapos, umalis na naman sila nung hapon. Kasi nga, may pasok pa yung bata sa parang extra class niya. Tapos ako naiwan sa bahay, naglinis, ayan, naglaba ako ng sarili kong damit. And then, ayun, hinanda ko na yung mga lulutuin sa gabi. So, nakarating sila 7:30 na pinaliguan ko yung bata. Nagulat ako pagpunta ko sa kusina, yung amo kong babae nagluluto na doon. Siya na yung nagluluto ng dapat lulutuin ko na panghapunan. So, siya na lahat nagsalang. Ayan, nantay ko na lang. Kaya, hindi ako masyadong pagod ngayong araw kasi nga, kahit birthday ng bata is ganun lang sila mag-celebrate dito. So, wala yan guys sa pamahiin. Nakadepende yan kung paano kayo, kung swak ba kayo, kung ano ba tawag nun. Nakalimutan ko na yung English niya. Yung parang kayong dalawa. Yun nga, swak sa yung hindi kayo, basta may ganong term, nakalimutan ko talaga. Naantok na ako. Alas 12 na ng dito hating gabi. So, may mga ganun talagang issue. Kasi nga, yung dati kong pinalitan dito, 2 months lang siya, hindi sila magkasundo ng amo ko. So, hindi sila yung, tawag, visit na yun. So, hindi sila yung compatible. Compatible. So, ako, compatible ako sa kanila. Kasi nga, yung ugali ko is, maano lang ako guys, hindi ako, pag nagalit ako, galit talaga kaya pinipigilan ko. Pero pag naman, hindi mo ako basta-basta mapapagalit, nang basta-basta mag-freak out, nang basta-basta akong sumigaw. Kalma ako always. Natutunan ko to nung sa Pinas ako. Natuto akong kumalma. Parang pa lang to guys, 1 taon pa lang ako, magdadalawang taon pa lang na ganito yung ugali ko. Napakamabait na ako ngayon. Dati salbahe talaga ako, totoo lang. Kahit na nasasagi ako sa train, sagi lang yan, din sinasadya. Big deal na yan sa akin, nakikipag-away na ako. So, ganun ka-toxic yung ugali ko dati. Buting nabago ko na ngayon eh. Ngayon, kahit anong issue sa akin, kahit awayin mo ko, kahit banggain mo ko dyan, as long as hindi ako nagrabihan na yung parang sinadya mo talaga, hindi ako gaganti, hindi ako, ganun ako ngayon. Napaka ng utak ko ngayon, na yung wala akong pakialam, ganun na yung nagiging mindset ko. So, yung amo ko is, paano ba? Nung bago ako, red yung damit kong sinuot. And then, yun yung pamahiin ko. Pagdating ko talaga, hindi ako nagsuot ng maitim na damit. And then, nag-asikaso lang ako, naglinis, and then natulog. Tsaka,
yung pamahiin na yan is nagiging effective yan. Ako guys, nagpipray ako every night. Ayun yung pamahiin ko. Nagpipray ako kasi nga yung bata dati is hirap na hirap akong pasunuron sa akin, padisiplinahin, kahit papalapitin yung loob, mahirap. Yun yung parati kong dinadaing kay Lord na sana i-ano niya sa akin yung bata. Kasi nga, napipiko na talaga ako. Lalo yung pupunta ka ng CR, tapos liliguan mo siya, magugulat ka, ikaw na yung binabasa. Totoo yan. Binasa ako 2 beses, lumabas ako na basang-basa. Sabi ng amo ko, ano nangyari? Sabi ko, binasa ako ni ganun. Tapos pinagalitan niya yung bata, pero inuulit pa rin. Tapos ngayon, nahanap ko na yung tamang formula dyan para hindi na siya nagbabasa. Ngayon, na lang, aksidente niya na lang na mabasa yung paa ko or ganun. Natula ko siya 1 beses sa sobrang, parang nung bago ako nun. Pero, nagawan ko naman ng paraan para hindi mabig deal sa kanya. Sa sobrang ko, galit ko talaga na binasa niya ako. Kunwari lang nasagi ako, alam mo yung natumba ako, sabay natula ko siya sa sobrang inis ko talaga sa kanya. So, mahirap yung bata. Ang isang ginagawa ko dyan, baka mabash nyo ako, pero yun yung ginagawa ko, yung dura ko dati, yun yung pinapainom ko sa kanya. Sabi ng lola ko, yung mga pawis-pawis daw natin dito, singit, ayun daw yung ilagay mo sa pagkain nila. Pero nakakatakot yun, risky. Pero totoo yan guys, nagiging malapit sa'yo yung bata. So, ngayon ang bata, mas sinusunod pa ako kung ano yung gusto kong gawin. Dapat yun yung masunod. Ganun ko siya disiplinahin, and natuwa yung amo ko. Pinapabayaan nila ako na magalit, na disiplinahin yung bata. Pinapabayaan nila ako, hindi nila ako sinasaway. Kasi nga, para yung bata ngayon, iba na yung ugali niya. And tumaba na ngayon yung bata. Dati nung bago ako dito, grabing payat niya. Parang binalot lang yung buto ng balat. So ngayon hindi na ganun, mataba na siya, and ang bilis niya lang, nagreklamo yung nanay kasi 1 beses niya lang nasuot yung damit, tapos ngayon sinuot niya, hindi na kasya sa kanya. So ganun siya ngayon, kabilis tumaba, and grabe kasi ako magpakain sa kanya. Rules ko yan, na kung ano yung nandyan sa plato mo, kung ano yung nandyan sa bowl mo, ubusin mo lahat ng parte mo. Pag sa amo kong babae, hola, tama na daw. Ano pa yan? Kalahati pa yung kanin. Pero simula nung unti-unti kung inano yung bata na bilisan mo kumain, kasi pag hindi ka nagbilis kumain, mawawalan ka ng appetite. Sabi kong ganun, papayat ka, gusto mo yun? Kaya ngayon, tumaba-taba na yung bata. Natutuwa yung amo ko sa ng bata, sa outcome. Dati kahit pagtakbo hindi niya ginagawa. Ngayon, ang bilis niya na tumakbo. Mas naging active yung bata ngayon. Sabi nga ng amo ko, malaki daw yung naitulong ko para sa improvement ng bata. Alam nyo ba, pinasok na to nila sa mga autism na mga bata. Pina-check na nila to kasi nga sa ugali. Pero ngayon, hindi na ganun yung bata. Kaya natutuwa sila kasi normal pala yung anak nila. Kasi pinapunta na nila to sa autism Kasi may ganun siya, umiiyak siya, tapos sumisigaw. Pero nung ako na yung nandito, sinasabihan ko siya, huwag kang sumigaw. Sigaw ka ng sigaw, kala mo nakakatuwa. Magkakaroon ka ng sore throat, tapos magagalit sa iyo si Pimples. Pimples yung ko, takot siya dyan. So, yan yung panakot ko sa kanya. Halimbawa, pag gumawa siya ng mali, tatawagin ko lang, Pimples! Titigil na kaagad yan. Tapos yung ginagawa ko, kapag sinabihan ko siya, tara na, maligo tayo 1 beses, 2 hanggang 4 na naaya ako and ayaw pa. You didn't listen to me? Gaganon ako agad. Bahala ka dyan. Tapos, okay, I go now. Ganon ako. Tapos lakad ako kaagad. Magugulat ako, nasa likod ko na yan, sumusunod. I cook you, Jen. I cook you, Jen. I cook you, Jen. Pero sumusunod sa akin. Tapos nandun na siya sa may, sa may CR. Yung amo kong babae, natatawa na lang. Ganon yung Kaso nalilate ako matulog ngayon dahil sa kanya, naglalaro kami. Ayun lang guys, ang formula is mahalin niyo yung bata kasi mahal kayo ng mga amo niyo kapag mahal niyo yung bata. Pero huwag kayong magtitiwala kasi hindi lahat ng amo dito mabait. Kaya ako, nandun pa rin yung safe side sa akin. Kahit na tinuturing nila ako na parang kapatid na ganyan. Pero nandun pa rin na alam mo yun, hindi ako nagbibigay ng tiwala, and yung amo ko is nakita niya yung iPhone ko na cellphone kasi pumasok siya dito, may kinuha siya yung lalaki, and then andun yung iPhone ko nakalapag dito. So hindi ko alam kung sasabihin niya yun sa amo kong babae, pero yung lalaki kasi wala siyang pakialam as long as okay yung trabaho ko. Ayan, so ayun lang guys, thank you for watching. Ang pinakamabisang paraan is dapat masipag ka and smile lang always kapag mga unang mga buwan kasi
Yun yung importante. And parati ako tinatanong ng amo ko kung may sakit ako kasi inuubo ako kanina. Matagal na akong inuubo and yung boses ko is lumaki. Sabi ko, sinisipon ako, tapos inuubo. Sabi niya, gusto mong pa-check up, gusto mong gamot. Sabi niya, ganun. Ganun kasi siya dito. Sabi ko, ayoko, wag na. Sayang sa oras, ang dami kong trabaho ditong gagawin sa bahay. So, thank you for watching guys, and I love you all. Bye-bye.